Ang kwentong ito ay hinango sa tunay na pangyayari noong taong 1982 sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok ng San Roque. Isang lugar na napapaligiran ng palayan, ilog at masukal na kagubatan. Sa baryong iyon, naninirahan si Lolo Anton, isang kilalang albularyo na matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sa edad na 65, matikas pa rin ang tindig niya. May pilak na buhok at laging may dalang maliit na supot na mga halamang gamot. "Lolo, saan ka na naman pupunta?" tanong ng kanyang apong si Julio habang nakaupo sa harap ng kanilang kubong may bubong na pawid. May tatawagin lang akong espiritu ng kagubatan. May nilalagdat daw na bata sa kabilang sityo. Sagot ni Lolo Anton habang inaayos ang kanyang botilyang may langis at mutya. "Pwede po bang sumama?" Hindi pwede ngayon, apo. Gabi na. Baka mahawa ka sa sakit ng bata. Lumapit ang ina ni Julio, si Delia, at mahinang hinaplos ang ulo ng anak. "Makinig ka sa lolo mo. Alam mo namang gabi-gabi may kakaibang nilalang na lumalabas. Hindi ligtas sa mga bata sa ganitong oras." Tahimik na tumango si Julio, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang itim na ibon na madalas na dumadapo sa sanga ng mangga sa tapat ng kanilang bahay. Ang ibon ay tila nakamasid sa kanila, matalas ang mga mata at tila nakangiti ang tuka. Ang baryo ng San Roque ay karaniwang mapayapa. Ang mga tao ay namumuhay sa pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Ngunit sa tuwing sasapit ang 12 ng gabi, may mga nakakarinig ng kakaibang mga ingay, parang iyak ng sanggol. Minsan ay may pagaspas ng pakpak o kaya na may ungol ng hayop na hindi mapaliwanag. Si Lolo Anton ay kilala bilang tanging albularyo na may lakas ng loob na harapin ang ganoong mga nilalang. Ngunit sa kabila ng tapang niya, may isang gabi na nagbago ang lahat. Isang gabi, matapos niyang gamutin ang isang may sakit na bata, naglakad siya pauwi sa makitid na daan ng gubat. Walang buwan noon at ang kuliglig ang tanging maririnig. Bigla siyang nakarinig ng banayad na tinig. Malambing ngunit nakakatindig balahibo. "Anton, matagal na kitang pinagmamasdan." Napahinto si Lolo Anton. Sa harap niya sa pagitan ng mga puno ng balite, lumitaw ang isang nilalang na may kumikislap na balat, tila gawa sa sinag ng buwan. Ang nilalang ay isang engkanto. Lalaki ang anyo ngunit may maamong muka. "Huwag kang matakot. Ako si Adorela, tagapangalaga ng kagubatan. Nakita ko ang kabutihan mo sa mga taong tinutulungan mo. Gusto kong tulungan ka rin." Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Lolo Anton habang mahigpit na hawak ang kanyang mutya. "May mga nilalang na papalapit sa baryo ninyo. Mga aswang at mambabarang na gustong maghasik ng lagim. Bibigyan kita ng kasama, isang ibon na taglay ang kapangyarihan ng hangin at liwanag." Mula sa kamay ng engkanto ay lumitaw ang isang maliit na puting ibon na kasing laki ng maya, ngunit kumikislap ang mga pakpak na tila may alikabok ng bituin. "Ang ibong ito ay magiging gabay mo. Kapag siya ay tumilaok sa gabi, may panganib na paparating." Hindi na nakasagot si Lolo Anton nang tuluyang naglaho ang nilalang kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang palad ay naiwan ng ibon. Mainit-init at tila humihinga. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Julio. "Lolo, ang ganda naman ng ibon mo." Ngumiti si Lolo Anton. Regalo ito ng isang nilalang mula sa kagubatan. Ang pangalan niya ay Puti. Bantayan mo siya, apo.
Huwag mong sasaktan. Tuwing umaga, nakikita ni Delia si Julio na naglalaro sa tabi ng kulungan ng ibon. Ang ibon ay tila may kakaibang talino. Marunong sumipol, marunong sumagot kapag tinatawag. Ngunit sa tuwing madaling araw, ito ay tila nagiging balisa. Lolo, bakit po parang natatakot si Puti kapag malapit na ang gabi? Ibig sabihin yan, may hindi magandang espiritu sa paligid, apo. Igalang natin ang babala niya. Isang gabi habang nagluluto si Delia ng hapunan, napansin ni Julio ang ibon na tila hindi mapakali. Lolo, si Puti po lumilipad sa loob ng bahay niya. Biglang tumigil sa pagluluto si Delia. Baka merong nangyayari. Ang mga aso sa labas tahol ng tahol. Lumabas si Lolo Anton. May hawak na bote ng langis. Sa dilim ng bakuran, may nakita siyang anino ng isang malaking baboy. Ngunit ang mga mata nito'y pula at kumikislap. Aswang! Sigaw ni Delia. Bago pa ito makalapit sa bahay, biglang lumipad palabas si Puti. At sa bawat pagaspas ng kanyang pakpak ay nagliliwanag ang paligid. Parang nasusunog sa liwanag ang nilalang at tumakbo paalis papuntang gubat. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa bahay ni Lolo Anton. Lolo Anton, sabi raw may aswang daw na pumunta sa bahay ni Mang Lito. Kinain ang kambing nila. Sabi ng isang residente. Sa amin po wala nang natira kundi dugo at lupa. Dagdag pa ng isa. Naging palaisipan iyon sa buong baryo. Ngunit alam ni Lolo Anton na hindi basta-basta ang nagaganap. Ang mga ito ay hindi ordinaryong aswang, kundi mga pinagsaniban ng mangkukulam at aswang. May kapangyarihang magpalit anyo at magparami ng sarili. Hindi sila basta masasaktan ng asin o bawang. Kailangan natin ng dasal at mutya ng hangin at tulong ni Puti. Wika ni Lolo Anton. Dito na nagsisimula ang gitna ng kwento kung saan unti-unti nang lumalakas ang mga halimaw at kailangang ipagtanggol ni Lolo Anton ang buong baryo. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang gabi ng pag-atake, ang baryo ng San Roque ay biglang naging tahimik at takot ang bumalot sa mga tao. Sa bawat gabi, may naririnig na iyakan ng hayop, pagaspas ng pakpak at mga yabag sa bubong ng mga bahay. Sa bawat umaga naman ay may mga patay na manok, kambing at minsan ay bata na nawawala. Kumalat ang takot at si Lolo Anton lang ang tanging inaasahan ng lahat. Lolo Anton! Lolo Anton! Tulong po! Sigaw ng isang binatilyo habang patakbong lumalapit sa bahay nila. Agad lumabas si Lolo, dala ang kanyang maliit na supot ng mga orasyon at mutya. Anong nangyayari, Iking? Si Aling Sabel po, parang sinasaniban. Lumulundag-lundag tapos sinasabi na darating na ang mga anak ng dilim. Nagkatinginan sina Delia at Julio. Mama, nakakatakot naman po yung sinabi nila. Nanginginig na wika ni Julio habang niyayakap ang ina. Hinaplos ni Delia ang ulo ng anak. Huwag kang lalabas ng bahay, anak. Si Lolo mo na ang bahala. Kinuha ni Lolo Anton ang kanyang banga ng langis, binudburan ng dahon ng sambong at sinindihan. Puti, samahan mo ko. Mahinang tawag niya sa ibon. Sumilip mula sa bubong ang ibon. Sa isang iglap, lumipad ito at tumapo sa balikat ng matanda. Ang mga mata ng ibon ay kumikislap na parang dalawang butil ng liwanag. Pagdating nila sa bahay ni Aling Sabel, naroon ang halos buong baryo. Ang babae ay nakatali sa poste, nangingisay at lumalabas sa bibig ang itim na bula. Lapit ka, Lolo. Hindi namin siya mapigilan.
Sigaw ni Mang Lito. Lumapit si Lolo Anton at binigyan ng hudyat si Puti. Lumipad ang ibon sa paligid ng babae at ilang ulit na umikot. Tila bumubuo ng bilog na liwanag. Sumigaw si Aling Sabel sa matinis na boses na hindi kanya. Hindi mo kami mapipigilan, albularyo. Ang paryong ito ay amin na. Ngunit lalo pang pinatindi ni Lolo Anton ang pagdarasal. Sa ngalan ng liwanag at ng hangin, alisin mo ang kadiliman sa kanyang katawan. Lumakas ang hangin at sa bawat hampas ng pakpak ni Puti ay tila hinahatak palabas ang maitim na anino mula sa katawan ng babae. Hanggang sa tuluyang bumagsak ito at huminga ng malalim. Tahimik ang lahat. Nawala na yung demonyo. Sabi ng isa. Ngunit sa ilalim ng lupa, naramdaman ni Lolo Anton ang panginginig. Parang may gumagalaw, buhay na buhay. Kinagabihan habang nag-aayos si Delia ng hapunan, muling naging balisa si Puti. Lolo, umiikot po siya, sabi ni Julio habang tinuturo ang ibon na nagwawala sa loob ng bahay. Lumabas si Lolo Anton at nakita niya ang mga aso sa kalsada na tahol ng tahol. Nakatingin sa isang direksyon, ang libingan sa may dulo ng baryo. Kinuha niya ang kanyang baston at langis. Delia, bantayan mo si Julio. Huwag kayong lalabas kahit ano pa ang marinig nyo. Sumunod sa kanya si Puti habang lumalakad patungo sa sementeryo. Ang gabi ay madilim, walang buwan, ngunit sa tuwing lumilipad ang ibon ay sumisikat ang mahinang liwanag sa daan. Sa may gitna ng libingan, nakita niya ang tatlong nilalang, mga bangkay na gumagalaw, maputla at may mahabang dila. Aswang nakalag, bulalas ni Lolo Anton. Hinawakan niya ang kanyang mutya at binasag sa lupa ang bote ng langis. Biglang nagliyab ang paligid at umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nilalang. Ngunit sa gitna ng apoy, may isa pang anino na lumitaw. Isang babaeng mangkukulam, may mata na puti, buhok na mahaba at balat na parang kaliskis. Anton, matagal na kitang hinahanap. Ang ibon mo ay pag-aari ng kagubatan at iyon ang kailangan ko para mabuhay magpakailanman. Aniya sa garalgal na tinig. Hindi mo siya makukuha, Biring. Sagot ni Lolo Anton. Si Biring ang pinakakilalang mambabarang o mangkukulam sa buong bayan na nawala raw 5 taon na ang nakalipas. Ngumiti ito. Kung hindi mo ibibigay, kukunin ko sa pamamagitan ng dugo ng iyong pamilya. Agad na tumakbo si Lolo Anton pauwi. Pagdating niya, wasak ang pinto. Si Delia ay nakatumba, walang malay. At si Julio ay umiiyak sa sulok. Lolo, yung babae po, pumasok dito pero si Puti lumaban sa kanya. Lumingon si Lolo Anton sa labas. Nakita niya si Biring sa gitna ng bakuran. May hawak na itim na alupihan na parang buhay na ahas. Ang ibon naman ay paikot-ikot sa ulo ng mangkukulam. Binabayo ng liwanag. Tama na yan, Biring. Bakit mo ginagawang laruan ang kasamaan? Ngunit humalakhak ang babae. Ang lakas mo, Anton. Pero malakas ang mga nilalang na nasa ilalim ng lupa. Sa bawat dasal mo, may kaluluwang sinusunog. Bumagsak ang kidlat. Tumilapon ang mga sanga ng puno. Hinugot ni Lolo Anton ang kanyang anting-anting at inihampas sa lupa. Sa bisa ng hangin at apoy, sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa ilalim kung saan ka nararapat. Sumigaw si Biring at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang 3 itim na nilalang. Mga gabunan. Kalahating tao, kalahating aso at mabalahibo ang katawan.
Lumundag ang isa at sinunggaban si Lolo Anton. Ngunit bago ito makalapit, sumigaw si Puti at nagpakawala ng malakas na alingaw-ngaw na parang kuluga. Ang hangin ay umikot at ang mga gabunan ay parang pinunit ng hangin at abo. Ngunit si Biring ay hindi pa tapos. Kinuha niya ang dugo ang halupihan at itinapon kay Delia. "Ako ang magpaparusa sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak," sigaw niya. Agad na tumakbo si Julio patungo sa ina, ngunit napigilan siya ni Lolo Anton. "Apo, lumayo ka. Muli niyang itinaas ang kanyang baston. Liwanag ng kagubatan. Tulungan mo kami." Biglang lumiwanag ang paligid. Bumukas ang langit at mula sa kalangitan ay bumaba ang anino ng engkanto, si Arodel. "Anton, gamitin mo ang huling lakas ni Puti," sabi niya. Lumapit ang ibon sa balikat ng matanda. Kumikislap ng husto at tila naglaho sa liwanag. Naramdaman ni Lolo Anton ang bigat ng hangin at ang lakas ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Sa isang sigaw, "Sa ngalan ng liwanag at hangin, maglaho ang kadiliman." sumabog ang liwanag sa buong baryo. Nabulag si Biring sa liwanag. Sumigaw ng matindi at ang katawan nito ay naging abo na tinangay ng hangin. Ang paligid ay natahimik. Ang mga aso ay huminto sa pagtahol. Ang gabi ay tila naging umaga sa tindi ng liwanag. Pagkatapos ng laban, unti-unting nawala ang liwanag at tumambad si Lolo Anton. Nakaluhod, hawak ang kanyang baston. Ngunit wala na si Puti. "Julio, ang ibon bumalik na sa kanyang pinanggalingan." Mahina niyang wika. Lumapit si Arodel, ang engkanto, at nagsalita. "Ang ibon ay ginamit mo sa kabutihan, Anton. Kaya't sa mga susunod na salinlahi, iingatan ng hangin ang iyong angkan." Ngumiti ang matanda. "Salamat, Arodel. Hindi ko man siya muling makita. Alam kong kasama na siya ng mga bituin." Kinabukasan muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang naririnig na pagaspas ng pakpak o iyak ng sanggol sa gabi. Si Delia ay gumaling at si Julio ay madalas na nakatingala sa langit. Tila hinahanap ang ibon ni Lolo. "Lolo, babalik pa po ba si Puti?" tanong niya. Ngumiti si Lolo Anton. "Hindi na, apo. Pero kapag narinig mo ang sipol ng hangin tuwing gabi, ibig sabihin nandyan lang siya. Nagbabantay sa atin." Ang kabutihan ay hindi kailanman naglalaho kahit mawala ang pinagmulan nito. Ang mga handog ng kabutihan ay ginagamit hindi para sa kapangyarihan kundi para sa pagligtas ng iba. At sa bawat pusong may malasakit, lagit laging may liwanag na magbabantay kahit sa gitna ng dilim. Sa probinsya ng Bukidnon sa paanan ng kabundukang balot ng ulap tuwing madaling araw, nakatira si Mang Sandro, isang 67 taong gulang. Magsasaka, tahimik ang kanyang buhay kasama ang asawang si Aling Sita, isang mabait at maalagang babae na kilala sa baryo sa husay nitong magluto at mag-alaga ng may sakit. Sa loob ng 50 taon nilang pagsasama, wala na silang ibang inaasahan kundi ang ani ng mais at palay na kanilang tinanim sa maliit na lupang minanapa ni Sandro sa kanyang mga magulang. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, nagigising si Mang Sandro sa tunog ng mga ibon. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok ay parang yakap ng kalikasan. Ngunit sa mga huling buwan ng taong iyon, taong 1985, ayon sa matatanda, may kakaibang nangyari sa baryo sa isang sityo sa Bukidnon. "Sandro, pakinggan mo nga yan,"
Bulong ni Aling Sita habang naglalagay ng ulam sa mesa. Anong yan? Sagot ni Mang Sandro na nakakunot ang noo. Parang umiiyak na hayo, pero hindi baboy, hindi aso, kanina pa yan, bandang likod ng maisan. Napatingin si Mang Sandro sa labas. Malabo pa ang liwanag at may makapal na hamog sa paligid. Ngunit malinaw niyang naririnig ang mahinang pag-iyak. Parang pinaghalong tunog ng bata at ng hayop. Hayaan mo na muna. Baka lang may nasugatan na manok o kung anong hayop. Ngunit kahit maghapon siyang nagtatrabaho sa bukid, hindi nawala sa isip niya ang kakaibang iyak na iyon. Pagsapit ng gabi, muling narinig ni Aling Sita ang ingay. Ngayon ay mas malapit na. Sandro, baka naman may espiritu na dyan. Pakiusap, huwag ka munang lalabas. Takot na sabi ng asawa. Hindi pwedeng hindi ko alamin. Kung hayop yan, baka manakaw pa ang mga pananim natin. Kinuha ni Mang Sandro ang kanyang lampara at itak sa kamarahang lumabas. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Lumapit siya sa likod ng kanilang maisan. Doon nakita niya ang anino ng isang kakaibang nilalang. Nakayuko, parang kumakain ng kung anong bagay sa lupa. Hoy! Ano ka? Sigaw ni Sandro. Ngunit nang iangat ng nilalang ang ulo nito, bumungad ang maliwanag na mata at bibig na puno ng dugo. Isa itong aswang, balbo na, nakayuko at may mahabang dila na parang ahas. Mabilis itong tumakbo palayo at tumalon sa bakod na para bang kayang-kaya nitong lumipad. Nanginig si Mang Sandro sa takot, ngunit pinilit niyang bumalik sa bahay. Sita, aswang yon. Bulong niya, pawis na pawis. Diyos ko, tulungan mo kami, sagot ng babae habang yakap ang rosaryo. Simula noon gabi-gabing may umaaligid na mga aswang sa baryo. Nawawala ang mga manok, baboy at minsan pati mga bagong panganak na sanggol ng kapitbahay nila. Lumipas ang 3 linggo, halos lahat ng lalaki sa baryo ay hindi na makatulog. Hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan may lumaban. Sabi ni Mang Tiyoya, ang kapitan ng baryo. Ngunit si Mang Sandro, bagamat matanda na, ay may tapang pa rin sa dibdib. Kung ako ang tatanungin, mas kilala ko ang paligid. Ako na lang ang magbabantay tuwing gabi. Sabi niya. Hindi na pwede yan, Sandro. Matanda ka na. Mas matanda ako, pero hindi ako duwag. Mariin niyang tugon. Gabi-gabi siyang nagbabantay sa may ilog, kung saan madalas makita ang mga kakaibang nilalang. Ngunit isang gabi, habang binabantayan niya ang paligid, bigla siyang nakarinig ng malakas na hampas ng pakpak, parang mula sa dampuhalang ibon. Anong hayop na naman to? Bulong niya. Paglingon niya sa langit, nakita niya ang isang napakalaking ibon na may pakpak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang ginto ang mga balahibo nito at nagliliwanag ang mga mata. Hindi siya makagalaw sa pagkakatayo. Ang ibon ay bumaba sa harap niya, tahimik ngunit maringala. Ako si Seryo, wika ng ibon sa tinig na hindi tunog ng tao. Ngunit malinaw na nauunawaan ni Mang Sandro. Hindi ka dapat matakot, Sandro. Alam kong may kasamaan na gumagapang sa baryong ito. Halos mabingi si Sandro sa takot at pagtataka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang puso mo'y busilak at handang tumulong kahit sa kapwa mo kaaway. Isa kang tapat na tao. Kaya ako nandito. Mula sa mga pakpak ni Seryo ay nilaglag ang 3 balahibong kumikislap. Isa'y kulay ginto
Ang isa'y asul at ang huli puti. Ang mga balahibong ito ay may kapangyarihan, sabi ng ibon. Ang gintong balahibo ay panangga laban sa kasamaan. Ang asul ay nagbibigay ng lakas at ang puti, yan ang tatak ng kabutihan na hindi nila kayang lapitan. Wika ng nilalang. Itinuro ni Sergio ang bundok sa likuran. Pag ginamit mo ito, tandaan mo, hindi pwedeng sa kasamaan. Kapag ginamit sa galit o paghihiganti, mawawala ang bisa. At sa isang iglap, naglaho si Sergio kasabay ng liwanag na parang kidlat. Sa pag-uwi ni Sandro, nanginig pa rin siya. May ibon, Sita. Hindi basta-basta. Parang ginto ang pakpak. Nagbigay sa akin ng mga balahibo. Sabi niya. Diyos ko, baka naman panaginip lang yan. Sagot ni Aling Sita. Hindi, totoo. At gagamitin ko to para protektahan tayong lahat. Kinabukasan, pumunta si Sandro sa kapitan. May paraan para labanan sila. Babalik ako mamayang gabi sa ilog. Kapag di ako bumalik, ibig sabihin, nasa kanila ako. Kinagabihan, ang buong baryo ay tahimik. Si Mang Sandro, armado ng itak at may nakasukbit sa bulsa na 3 balahibo ni Sergio. At naglakad patungo sa dulo ng baryo. Sa kalayuan, narinig niya ang mga iyak, halakhakan ng mga aswang na nag-aabang ng bagong biktima. Ngayong gabi titigil na kayo. Bulong niya. Sa gitna ng dilim, 3 nilalang na balbon ang lumabas mula sa mga punong kahoy. Ang kanilang mga mata ay pula at ang mga kuko ay mahaba. Tanda, dugo mo ang kakainin namin ngayong gabi. Sigaw ng isa. Ngunit inihagis ni Sandro ang balahibong ginto sa hangin. At nagningning ito, bumuo ng liwanag na tila araw sa kalagitnaan ng gabi. Nagtakbuhan ang mga aswang, ngunit hindi sila nakalayo. Mula sa kalangitan, narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ni Sergio. Si Sergio ang dambuhalang ibon muling nagpakita. Sa isang iglap, bumagsak siya sa gitna ng kagubatan at mula sa kanyang mga pakpak ay bumuga ang liwanag ng tila apoy. Tapusin mo na, Sandro! Sigaw ng tinig sa hangin. Hinugot ni Mang Sandro ang kanyang itak, pinahira ng balahibong asul at naging kumikislap na parang bakal ng kidlat. Isa-isang sinugod niya ang mga aswang at sa bawat tama ng itak, naglaho ang mga ito sa abo. Hanggang sa huli, ang pinakamatandang aswang na lang. Isa itong babae, may mahabang buhok at dila. Lumapit ito sa kanya. Hindi mo kami mauubos, tanda. Ngunit inilabas ni Mang Sandro ang puting balahibo. Itinapat sa dibdib ng aswang at bigla itong sumigaw na tunaw sa liwanag. Hanggang sa wala nang natira, kundi usok na lamang. Pagkatapos ng labang iyon, lumiwanag ang langit. Dumating ang umaga at si Sergio ay muling bumaba. Magaling, Sandro. Pinatunayan mong may kabutihan pa rin sa mga tao. Sabi ng dambuhalang ibon. Ngunit bago siya tuluyang lumipad, iniwan niya ang isang huling salita. Ang kabutihan, kapag iningatan, nagiging liwanag sa dilim. Pagbalik ni Sandro sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. Salamat, Mang Sandro. Wala na kaming naririnig na halakhak sa gabi. Ngumiti lang ang matanda at tahimik na tumingin sa langit. Sa malayo, nakita niya muling dumaan si Sergio. Kumikislap ang pakpak sa liwanag ng araw. Mula noon sa tuwing gabi, may naririnig pa ring pagaspas ng malalaking pakpak sa kalangitan. Tanda raw na binabantayan pa rin ni Sergio ang sityo. At si Mang Sandro, hanggang sa kanyang pagtanda, ay patuloy na nagsindi ng lampara tuwing gabi.
bilang pasasalamat sa dambuhalang ibon na minsay nagligtas sa kanya mula sa mundo ng kadiliman. Ang kabutihan ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa unang sumpa o kadiliman. Kapag tapat ang layunin mo, mismong mga nilalang ng liwanag ang tutulong sa'yo. At dito po natatapos ang ating dalawang uri ng kwento tungkol sa mga ibon sa kabilang mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.